This show is rated PSG. Pareho silang gonggong. Viewer discretion is advised. Uy, kamusta sa inyo lahat? Welcome nga pala pare sa Norem Podcast kung saan Norem na kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS at ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies at nandito pa rin ang ating kasamang stand-up comedian na si Marvin Tumon. Palakpakan. Hey, what's up? Check, mic check. Ay po. Isang freestyle nga dyan pare. Ayoko na, napagod na. Sa mga di nakakinig, nakaka-anim na episode na kami ngayon. Kaya ganito na energy ko. Exhausted na siya. Pero nandito tayo sa Stupid Source. Ayun. Ang Stupid Source nga pala ang segment ng podcast na to kung saan nagbibigay kami ng mga walang kwentang payo. Kaya kapag nakakatulong kami, mission failed. At kasama naming magbibigay ng walang kwentang payo. So, no pressure. Magbibigay ng walang kwentang payo si Marvin ngayon. Isa na siyang Stupid Source pare. Kaya kung mag-umpisa na tayo, aklas, pasok. Let's go. Stupid Source! Pahingin responding. Stupid! Ayun pare, ano ba? Meron ba tayong letter sender na nanghihingi ng walang kwentang payo? Tinatanong pa ba yan? Marami tayong letter sender, mga hindi magkanda ugaan, tawag sa ganun. Basta yun. Hindi magkanda mayaw. Ito, ang letter sender na napili natin ngayon ay galing kay Mirabel. Sabi niya, buntis kay XBF. Hi po, sana po mabasa ng mga Stupid Source. Please hide my identity. Sorry, sinabi Mirabel. Sige, tago na lang natin sa pangalang Mira. Ayan. Alam ko pong hindi naman major yung problem ko, pero need ko po talaga ng mga advice niyo. Just call me Mira, 26F. Currently buntis 2 months ago po. Naghiwalay kami ng BF ko. Siya nag-insist ng breakup dahil di pa daw siya ready sa commitment. And now po nalaman ko na nabuntis na po ako pero hindi niya po alam kasi since naghiwalay kami never na kami nag-usap ulit. Inistalk ko FB niya. Dami niyang bagong friend sa FB ng mga babae. Alam ko galing yun sa dating app. Now, nagdadalawang isip na po ako kung sasabihin ko pa ba sa kanya ang sitwasyon ko or hayaan na lang at maging single mom. Sincerely yours, Mira. Sa tingin ko, kailangan mo na lang maging single mom. Kasi marami kayo eh. No? Initial thought ko. Pero himay-himay natin yung pare. Ikaw pare, ano initial thoughts? Una, pakalibog naman yung ex mong hayop na yan. May binanggit ba na ilang buwan? O ano? Buwan? Tapos may mga friend na agad siya na mabago, tapos mga babae pa. Pwede sana, mga bago, tapos lalaki, tapos mga kaibigan mo, pagkakaperahan. I mean, business. Parang ba na term ko? Parang based on experience. Hindi. I mean, alam mo yung para sa trabaho yung gano'n. Pero kung puro sa babae, mga gano'n, ang bitch. Tapos ang sabi niya is, kung sasabihin ba na buntis siya? Hindi, himay-himay natin yan mamaya. Ipipick apart natin yung walang kwenta niyang problema. Ikaw Brian, anong masasabi mo dyan? Sa akin, sabihin mo na lang. Pero, basta, sabihin mo. Yun, initial thoughts ko. Gusto ko malaman nung lalaki na meron pa rin siyang tawag dito, responsibilidad sa'yo. So, yun. At himay-himay natin. Anong una? Currently buntis 2 months ago, naghiwalay ng BF niya. Tapos yung BF pa yung nag-insist ng breakup. Dahil hindi pa raw ready sa commitment. Tingin ko wag mo na sabihin kasi alam niya na. Kaya siya umalis. Yung nakakainis dyan pare. Pinutok niya sa loob. Sinabi niya dun sa lalaki na buntis ako. Paano makakasiguro na akin yan? Gaganon friend, no? Oo. No, may mga ganong sagutan. Unless malibog kang babae ka. Oo nga, pero i-assume niya. Kasi parang parang napaka-natural na igagaslit. Paano pag di sa akin yun? Ikaw lang naman nakasigs. Paano ko alam? Pero may mga ganun ba? Nakikipag-break kasi hindi pa ready sa commitment. Nangyari na ba yun sa kakilala nyo or sa inyo? Hindi, parang lang yan. Parang palusot lang yan para may paghiwalay. Parang yun yung yung exit strategy. Hindi pa ako ready eh. Pero, alam mo nakakaburat sa ganyan. Tangina, katulad niyan, may mga friend na ng mga bago babae. Tapos kung saan nagpupunta. Magkukumit ka pa rin dyan eh. Kumukuha ka lang ng bago eh. Tangina, alam mo, maging mature
sa lahat to maging mature tayo sa pagsasabi sa mga decision natin. Sasabi mo hindi ka pa ready, tapos may mga gusto kong bakilala na bago. Kaya nga exit strategy nga yung yung sasabihin mo. Yun kasi yung pinakamadaling palusot kung ayaw mo ng So sasabihin pa toxic na yung mga ganun. No? Paano kung hindi naman niya rin gusto makipag-commit sa bago niyang friends? Di parang, pa rin sasabihin niya. Piling ko nga palusot nga lang talaga yung sasabihin hindi pa ako. Kasi ano ba yung top 5 na sinasabi ng mga lalaki pag sige. Pag gusto makipaghiwalay, ayaw niya na talaga. Ayun yung number 1 hindi pa ako ready. Sa lalaki na ba o babae rin? Siguro, alam mo, Siguro pareho, sige. May sagot ako dun. In the first place, bakit nakipag-boyfriend, girlfriend kung hindi ka ready makipag-commit? Hindi, pero din, kung isipin mo, halimbawa kasi masaya yung una na, tapos, nagde-decision ka kasi masaya ka. Kayo na ganun. Tapos biglang ma-realize, puta na, ayaw ko pala itong babaeng ito. Bungang hirang puta. Ganun. Tapos, nag-iisip ka na paano makipaghiwalay, ganun. Kasi normal lang nangyayari yan, puta. Di wag niyan sabihin, dapat sana may balls din. Lakas ko magsabi, Pero sana yun, hindi ako ready makipag-commit sa'yo. Diba? Huwag niyan sasabihin na hindi ako ready sa commitment. Pero balikan natin kasi yung... Sorry. Sige. Nagigilo. Balikan natin yung kay Rap, yung mga top 5 na Sinasabi. Ayan, commitment. Hindi ready mag-commit. Pangalawa. Toxic. Bakla ako. Hindi tayo bagay. Pareho tayo ng gusto. Okay. Toxic na. Diba? Pang-apat, nakikinig ng Taylor Swift. Ano ba? Busy ako sa work. Ay, oo, pare. Ayun yung pinakamaganda eh. Alam mo, sa career first. Ginaganon ka na. Wala nang pakailam sa'yo. Gusto ko yung hugot mo. Hindi, tanga. General, tanga. General ba? Sorry, sir. Tanga ako. General talaga yun. Pero, ayun, pwede maging outlet tong podcast na to para kung meron kang dinadamdam na katulad din ng baka may ma-share ka sa kanya. So ako ba? Okay, di ka alam yung nasa letter. Hindi ako gago. Tama. Sige. Si Mira ang pag-usapan natin. Next. Ano ba? Now, nalaman ko na buntis niya po ako pero hindi niya alam kasi since na naghiwalay kami, never na kami nag-usap ulit. So parang yung ganyan no? Parang it shows na wala na talaga siyang sa'yo. Na wala na siyang balak na makipag-communicate sa'yo. Wala nang balak balikan. Naman tamang gawin pag naghiwalay hindi mag-communicate. Kasi. Pero sana wag iwan sa area yung na wala ka talagang ang definition ng breakup pare, hindi na kayo mag-uusap Tingin mo babago to kapag sinabi niya? Feeling ko kasi hindi naman natin alam yung character ng lalaki pero sa tingin ko alam mo yun, parang pag iniisip niya, kaya nga ako nakipaghiwalay, kaya nga sinabi ko hindi ako ayaw mag-commit kasi ayoko sa kanya tapos biglang magkakaroon pa ng bagahe ganun. Dagdagastos tama yung sinabi ni Marvin alam niyang buntis na siya kaya nakipag-break. Pinutok sa loob mga 2 months ago. Oo. Alam niya sira nga yung condom, putang ina niya. Alam mo putang ina niya. ang tawag dito ang nakaka-bad trip din sa ganyan na sige, tanggapin natin na walang communication, walang ayaw mo na, mga ganon. Pero wag naman sa lalaki babae ito wag naman tayong mag-entertain ng iba. Like 2 months pa lang, 3 months. Totoo ba yung 3 months? Parang gawa-gawa lang nila Popoy Basha. Siguro dahil magaganda at pogi sila. Pero naniniwala ka na dapat magbibigay ka ng time bago ka makipag-relasyon? Oo, kasi yung next na karelasyon mo, kawawa na nag-heal ka pa tapos pumasok ka sa relasyon. Tama, no? Pag iniisip ko rin pero alam mo yun, parang magiging panakit po. Pag sanay ka na may kasama palagi, ganyan nakipaghiwalay ka, hindi, parang hirap ka na mag-isa, kaya kailangan mo ng kasama. Oo, diba? Huwag mo nadama yung nananahimik, tapos masaya naman pala na mag-isa. Paano kung may nagsabi ng ganyan, nag-heal na siya habang sila pa nung kaya nag-break up sila, healed na siya. Puta, paano yun? Advance yun Advance yung healing process. Paano kung gano'n yun? Bulbul na, di ba ang gulo nun? Ganun. Parang tinignan mo yung brief mo.
Di ba nag-heal ka pa? 2 months pala kayo. Hindi, nung habang kami pa, nasa healing process na ako. Mapalusot lang. Pero nangyari sa akin yan eh. Yung ano. Yan, si Rap ang mag-share ngayon. Nasa healing process. Yung ano, parang alam mo namang di ka masaya. Ganun. Tapos, naghihintay ka na lang ng malupit na away. Para may dahilan ka para makipaghiwalay. Ano, toxic mo. Ina-admit mo ba ngayon na tama lang o mali yung ginawa mo? Hindi ko masabing tama eh, pero yun yung nagme-make sense sa akin at the time. At nakatulong siya ngayon, di ba? Hindi ko masabing nakatulong. Pero ang gusto ko lang sabihin, maghahanap ka at maghahanap ng palusot para magmukhang kasalanan niya na naghiwalay kayo. Parang pag ayaw mo na eh. No? Parang gusto mo lang talaga makipaghiwalay pero maghahanap ka ng mali niya. Parang ganun, para ikaw para pag may nagtanong, siya kasi. No? Parang mapataas lang yung boses ng konti. Ikaw na mag-spark lang ng konting out. Tapos ikaw na mag-ano ng gas. Kasi naiwalay na kayo. Tapos gaslightin. Gawain nga ng ano. Tapos magsabi ka ng mga maling nagagawa niya. Ganun, para ikaw yung para pag nagkwento ka, ikaw yung tama, kwento mo yan eh. Parang ganun. Pero yun sa kanya pare, yung 2 buwan, medyo tricky na, pero feeling ko, ang tama niyang gawin, sabihin niya pa rin. Parang may right na malaman. May mangyari o wala. At least alam mo. Kasi, mabigat na yung gastusin yung sa bata yung pagpapaanak, ganun. Feeling ko tama na ipaalam niya. Pero wag siya mag-expect na tutulungan siya. Kasi siguro kung ako rin yung lalaki, kung ako yun parang kung may mabuntis man na ex, gusto ko rin malaman na kahit di ko tatanggapin gano'n. Gusto ko kasi para buntis ka, okay. Noted. Bounce na ako man. Good choice. Good choice. Pero paano pag yung ex nyo biglang bumounce? Biglang sinabi, uy, anak mo to, nakita mo 5 years old na. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Anong dapat nyo maramdaman pag gano'n? Ba't ngayon ba't ngayon mo sinabi? Pag sinabi ko ba, may magagawa ka? Parang, diba? Alam mo, nakakaburat din kasi sumugal tayo sa pag-ibig. Putangina. Hindi kasi, may, katulad ng example ni Rap, 5 buwan, tapos ganyan, tapos okay na yung decision mo sa buhay. Tapos lumitaw ka na 5 buwan, tapos may anak ka pala. Tapos hindi mo lang siya ginawa dahil ayaw mo na makapag-communicate. Alam mo, seryosong usapin yung pag-ibig eh. Papa Jack. Pero tatanggapin mo yun, yung anak mo, na 5 months ba? 5 years? 5 years old siguro. Malalaman mo, ang tagal na. Ay, putang, may anak mo. Kung maganda yung income ko. Kasi 5 years, kinaya mo. Sa'yo na yun. Kala ko maganda yung resulta eh. Kung maganda yung bata, akin yan. Di ba maangas kang, independent woman ka? She's independent. Sige, sa'yo na yan. Biglang pinakita, uy, yung anak mo nga pala, biglang gano'n. Tangin na nakakagulat niya, halimbawa, sabihin natin yung tagal na kasi. Pero halimbawa yung ex ko, tapos papakita niya yung anak. Tapos hindi mo mapagkailan na. Pero tingin mo, meron ba? Ako? Oo. Siyempre wala. Pilis Nagbibigay lang tayo example. Biglang, pala, 10 years old, may 10 years old na pala ako anak, pero hindi ako aware. Ano ba dapat ko maramdaman pag gano'n? Ba't di mo sinabi? Yung una mong tanong, ba't di mo sinabi? Bakit may gagawin ka ba? Parang gano'n. Alam ko na kung paano ka magre-react eh. Kasi paano ba tayo naghiwalay? Hindi maganda yun. Nagbibigay lang ako ng example. Paano ba tayo naghiwalay? Wala naman nagsasabi. Pero yung parang ba't di mo sinabi? Pag sinabi ko ba, may gagawin ka. Pareho lang tayong bata nun eh. Ba't di mo sinubukan? Diba? Pero, isa pang malaking burden din yan. Ewan kung burden. Sa partner mo. Lalo kung may partner ka, tas malalaman may buntis may anak ka dun sa ex mo, tas biglang magbabalik. Parang hirap isipin ng ganun. Or pag ikaw yung jowa nun, basta siguraduhin mong kumbaga papanindigan ko yan ha. Kahit di sa akin yan. Pero hindi yan makikita ng tatay niya. Parang ganun. Hindi, ano ba? Alimbawa, sabi mo burden sa partner niya. Hindi sa partner mo bilang lalaki, may partner ka halimbawa, tapos ikaw may anak ka sa ibang babae na hindi ngayon lang lumitaw. Parang ang tingin mo may isip ni
O ni Ali or ni Ice. Ako, sa akin. Ikaw may girlfriend ka ba ngayon? Wala. Single. No. Uwi ka na kaya. Ganap ka ng ano. Malbobs. Hindi, pero, Bigla ako. pero halimbawa, ganun. Halimbawa, meron kang girlfriend ngayon. Tapos biglang may lumitaw na ex mo. 5 years may anak ka. So, ano mararamdaman mo? Tapos, anong tingin mong mararamdaman ng girlfriend mo? Hindi ko alam. Doon ko lang malalaman na may anak pala ako. Medyo masakit yun sa part siguro ng girlfriend ko. Kasi, ako faithful. Ako sinasabi ko talaga lahat eh. Sasabihin ko yun. Kung matatanggap niya, ano yun namin. Pero kung alam mo na hindi niya pala gusto, mahirap ng decision niya yun. Kasi may mga iba na ayaw naman ng magkaanak. Ako, parang ayaw ko rin magkaanak talaga actually. Ako rin. Ako din. Mahirap. Pero kung nandyan na, ano ba sasabihin mo? Ipalaglag mo yan. Parang ganun. Sasagi ba sa isip niya na ipabort mo yan? Ano, pinagbubuntis pa lang? Dalawa kasi, parang ang ano mo. May pinabort bang pinanganak mo? Parang ang selfish mo kung ipinalaglag. Pangalawa. Ano ba stance nyo Hindi, pangalawa kasi parang kawawa naman yung bata. Ay, pagka pinalaki mo na sa ganitong sistema sa bansa natin, parang ganun. Parang, siguro mag-condom na lang talaga eh. Tapos na nga eh. Nabuo na eh. Pero ako, ang stand ko sa abortion sa ngayon, parang nagbabago yung ano ko dyan, pananaw ko sa dalawang yan. Sige. Depende. Kasi paano kung risky yung... Let's say hindi risky. Tas gusto lang ipalaglag. Parang medyo yung moralidad mo questionable sa akin. Talaga? Sa anong paraan? Kasi bata pa rin yan eh. Alam mo yun. Tas hindi naman din niya hindi mo ginusto pero wala siyang alam no? Binuo. Kailangan mo panindigan. Ganun na lang siguro. Parang bumuo ka ng bata. So kailangan mong panindigan yan. Yun rin ang tingin ko magiging issue pag naging legal yung abortion sa Pilipinas. Tira lang ng tira, buo ng buo. Tapos daming sa mga jeep, sa mga daming na-flash sa Paano pag nabuntis due to rape? Yan medyo no. Tingin ko pabor ako sa ganun. So nabebend din yung nabebend na. Kasi sa tingin ko okay lang yung abortion pag manggagaling doon sa babae. Kasi di ba yun basta may linya si Tupac doon na dahil siya yung nagdadala siya magdedesisyon kung sa tingin ko okay lang yun pag sasabihin niya ayoko pa magkaanak pa abort yun. Yun, feeling ko yun ang pinaka may sense na hindi yung lalaki yung magdedesisyon yung babae. Ganda nun. Champion okay. Next tayo. Ito, wait lang, meron akong ikaw, hindi ka, may sinabi ka na ba? Nagbigay ka ng opinion mo sa abortion? Parang walang kwenta sinabi ko. Hindi sa abortion. Hindi ko siya mapagdesisyonan kung ano yung paanin ko. Para siya para kawawa yung bata pagka Pero pagka tinuloy mo naman sa ganitong sistema na pinalaki siya tapos parang mas okay din ipalaglag mo. Parang ganun. Kasi lumaki tayong religious eh. Kumbaga, ang baba ng tingin natin sa mga tao nagpapalaglag. Parang ganun. Tsaka paano kung sasabihin hell. Kasi buhay daw yun eh. Ano ba? Yung argument, halimbawa, paano kung yung anak mo walang limbs, as in walang paa, walang kamay. Tapos meron pang diferensya pag lumabas, ganun. Parang good as dead na rin yung mga ganun eh. Ayun nga parang may hirapan din siya sa paglabas niya. So yun. Tsaka kung magiging mag-real talkan tayo, burden yun sa magulang yun. Kung may siguro iniisip ng mga buhay, hindi anak ko pa rin. Mga tao, mga magulang, anak ko pa rin yan. Kailangan panindigan yan yung mga ganun. Pero ang hirap din no? Yun din yung takot ko. Paano pag nagkaanak ako, tapos may disability. Yung mga ganun. Yung, na parang patay ka na rin yung pagbingi ka, tapos bulag ka pa. No? Pero tingin ko, kasi may mga naman may mga nag-excel na may difference. I'm sure meron. Meron nga Special Olympics. Yun. Nabigyan na sila ng platform. Pero yun. Pero kung yung mga ganun lang, yung siguro okay pa sa akin. Pero yung talagang wala na talaga. Yung sabi mo good as dead. Parang hirap. Ang hirap mo ganun.
May naisip ko yung malakas mga asar na yung kumakanta na bata na yung ganun yung katawan niya. Yung yung sa ilalim ng puti. Ayun ba yun? Alam mo yung naisip ko. Alam mo yung fact up yun nangyari sa'yo, pero ang lakas mo mga asar. Paborito ko yun. Si Anthony Gabili ba yung pangalan? Basta yung pumapakyo pa siya pagka pero ganun yung katawan niya. Pumapakyo pa. Alam mo. Malakas mga asar yun, tapos nakakatawa siyang bata. Baka siya, kaya binigyan siya ng Hindi, tanga. Kasi paano kung buo pa siya? Paano kung normal? Di lalo mas lakas siya pag-asar. Baka binubugbog siya ng mga kapitbahay kasi lakas siya mga asar. Pero yun, balik tayo. Ayun na ba? Ayun. Dami niyang friends na agad. Nagdadalawang isip po kung sasabihin sa kanya ang sitwasyon ko. Hayaan na lang at maging single mom. Iway mo kaya. Tingnan natin kung paano pag sinabi mo. Or depende sa pagkakilala mo dun sa lalaki. Paano pag sinabi mo? Sure ka bang pananagutan? Or ay mali. Feeling ko babalik na lang ako dun sa huli kong sinabi. Na kailangan mo ipaalam. Pero dapat ready ka sa rejection. Kung kailangan mong kung ang mangyayari, mag-isa ka sa buhay mo. So be it, parang ganun. Pero ang hirap, no? Hirap mabuhay. No? Kasi, ilang taon siya? Sinabi 26. Oh, shit. Pareho sila? 26. Walang sinabi. Tanahasan yun. No? Pero sa lalaki, no? May sasabihin ka ba dapat? Hindi, tatanong ko lang. Paano kung ikaw yung babae? Ano yung tanong? Basta buntis ka, sabihin mo. Anong, ikaw mismo Sa tingin ko, kailangan mo ipaalam. Yun, nasagot ko niya. Oo nga. Hindi, kung may iba ba? Kasi parang ang comment natin ngayon is bilang lalaki. Paano kung kunwari ikaw yung babae? Ikaw, nag-iisip ka bilang ganun, babae. Papaalam mo ba na? Paano mo ipapaalam pala? Sige, yun na lang. Sige. Ikaw. Okay. Ayun nga, pares din na ipapaalam. Kasi balikan natin sinabi ni... Ano daw? I-chat mo ba? I-chat mo, kakausapin mo siya personal. Siguro kahit basta malaman lang niya. No? Kasi sinabi nga ni Rap kanina, 5 years dumating na hindi sinabi. Malaking epekto siya sa mga pang-araw-araw natin. Like, businessman ka na, pero ano na yung oras mo eh. Kunyari ganun, tapos maunlad ka na, tapos biglang gagawin, may hahati ng oras mo. Parang nagulo yung mga plano mo eh. Hassle yun yung pag naging successful yung anak mo, tapos i-claim mo, anak ko yun. Ganun. Hindi ka naman present sa buong buhay niya. Ganun. Pero yun sa scenario na yun, hindi niya binigyan, kung hindi niya ipapaalam, hindi niya bibigyan ng chance. Nang siya advice na kung sasabihin na hindi. Kasi kung sa lalaki, ayaw din naman ng responsibilidad yun. Pero pag mga pagkakataon na ganyan, kung may bayag ka, ganun, or kung napag-usapan nyo, kailangan mo mag-step up sa buhay. Oo. May mga kakilala ko, mga matitigas talaga yung mga siraulo. Ako naman. May mga malalapit sa buhay ko na ganyan. Oo, di ba? Pero pagka may ganyan, gagaling nila mag-handle eh. Alam mo yung lumalambot sila. May barkada ako na siraulo talaga eh. Pero yung nagkaanak siya na sa maagang edad, natutuwa ako eh. Nagka-business siya, naging siya. Kasi naging porsigido ka eh, no? Parang may magkakaroon ka ng goal kasi may may responsibility, may umaasa sa iyo. Tsaka lahat ng nangyayari sa atin laging lang eh. Sa araw-araw, hindi lang sa usapin na pagbubuntis, parang lagi siyang may magic or hindi natin alam kung ano mangyayari. Malay mo magaling pala na asawa or businessman yung ex mo. Pag sinabi mo at naging pundasyon niyo yung gitna yung anak niyo, 'di ba? Malay natin. Lagi subukan. Para may kaibigan ako, sabi niya sa akin, hindi daw siya magpupursige. Siguro pa rin siya, corporate slave pa rin daw siya kung hindi siya nagkaanak. Kasi nung nagkaanak siya, nagkaroon ng pressure na mag-succeed. Kasi yan nga, babalik ako, may responsibility na siya. Sabi niya, pag hindi ako nagkaanak, di ako magpupursige. Okay na akong pa BPO, mga ganun. Nagkaanak siya, di ba? Oo, pare. Maganda rin yun, pero porkit ba wala kang anak, ayaw mo magpursige? Pero may pressure kasi. May pressure na mag-succeed. Kaya napipilitan ka. Kasi halimbawa, wala ka namang responsibility. Hindi ko naman kailangan umalis ngayon. Hindi ko naman kailangan. Naging gigil. Yun yung naidudulot dun sa iba. Pero meron din yung iba na alam mo yun, sasabihin na lang nila upfront na, wala rin akong trabaho eh. Ayun yung mga matitigas talaga eh. No? Maraming ganyan sa tulpo eh. Wala po ako may susustento kasi wala akong trabaho. Ganun. Oo nga. Ano nga ba tamang sagot? Parang wala, no?
Ako hindi. Kailangan mong kasi binuo mo yung bata na yan. Responsibilidad mo yan na buhayin din. So, kailangan tama lang na magpursige ka. Or sustentuhan mo yung anak mo. Parang, tas ako pala hindi magsustento pag pero yun. Pero yun nga, based kasi dun rin sa mga kakilala ko na ganyan, parang nakukupalan ako na napaka-irresponsible. Pero sa barkada, ang galing. Oo, ganun. Diba? May mga ganun okay naman sa barkada, pero po tayo sa totoong buhay na tayo lang yan. Supot mo. Supot mo, bro. Supot mo mag-decision. Tsaka yung si Maribel, pangit kasi ang pangalan niya, Maribel kaya siguro iniiwang na May pasok. Chismosa yung pangalan niya, no? Pang chismosa ang babae. Ano pa bang? Next. Tapos na ba? Tapos yun ang ating payo sa kanya. Ang verdict. Sabihin. No? Kasi di naman alam yung mga mangyayari sa mga susunod Lagi ko pinapakinggan pare yung kanta sa Pero may option pa rin magpakamatay. Isa rin yun, pwede. Sino? Kukupal ka. Sabay kayo. Dalawa kayo mamamatay pag buntis kayo. So, sasabihin? Hindi. Sabihin. Sa akin. Sabihin. Sabihin. Para walang pagsisisi. Alam mo yun. Kung ayaw nung lalaki, gusto niya pa rin maging buhay binata itutuloy ko to. Pero kung sana yung abortion, no? Hindi ko nirarally, pero sana ibigay nila yung option. Sa babae. Sa babae. Sa lalaki din. Patanggal ng bayag. So, yun. Ang aming verdict ay, sabag ako din, sabihin mo, pero sana pag nireject ka, alam mo na kasi, ayaw niya na commitment. Yun nga parang yung sa, ano yung sa Spider-Man, yung linya niya doon? Great power. Hindi yung yung sa latest, yung expect to be disappointed. Pero pag nangyari, hindi na ganun kasakit. So yan, siguro i-assume niya yung worst case scenario. May mga ganun, laging 50-50. 50-50 na. Makinig siya ng kanta ng Pepito Manaloto. Paborito ko yung line doon. Kahit talo may matututunan, di mo lang alam. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang dahilan. Pepito. Ayun. Favorite na line ko yun Wala, ang ganda lang ng... Yan, so Mirabel. Ano hindi niya ulit? Sige, okay na tayo. May isa pa. May isa pa tayo, Stupid source? Isa pa ba? Isa pa. Sige, tuloy natin ito, pare. Sige. Si naman to? Bel Marie. Bel Marie. So, mindset ng babaero ko, mister. Una pa lang. Siya din yata ito mabibisit ka Ang asawa ko, di ko mapigilan mang babae. Ang rason niya, pinababayaan ko ba kayo? Di ko kayo ipagpapalit, may mawawala ba sa akin? Yung totoo, nag-fade na pagmamahal ko sa kanya and decided na akong makipaghiwalay ng tuluyan dahil nakikita ko wala na talagang pag-asa magbago. Ayokong dumating yung panahon ma-inlove siya sa iba, tuluyan niya na kaming iwan. Bakit ganyan mga mindset ng lalaki ngayon? Damay-damay na naman tayo. Parang balik na din. Kanina, medyo ayaw ng commitment. Ngayon, ito naman, committed siya sa pamilya niya. Yun, bababae siya. Ano bang tingin niyo sa ganyong mindset ng lalaki na to? Ano nga yung mindset niya ulit? Sabi niya. Nambababae siya, pero hindi naman niya pinababaya yung pamilya niya. Provider pa rin. Provider pa rin. Old school na tito. No? Yung sa yung sa kwentuhan. Yung hindi, mambabae ka, basta uuwi ka sa bahay mo. Pwede kang tumikim ng mga ibang putahe. Tapos yung mga nagsasalita, yung mga matutulis yung bigote. Yung mga ganun tito. Ganun yan. Tama ba? Siyempre hindi. Hindi. Basta ganun yung malamang mga nakakakwentuhan yung hayop na yan. Mga ganun. Yung ganyang mindsetan nga yun. Hindi mo masisi kasi ganun sila lumaki. Siguro nakikita nila sa magulang nila na ganun yung tatay niya, nakakapag-provide siya sa dalawang pamilya, ganun. Pero yung resentment nando sa anak Alam nila kung ano nangyayari Oo. Nakakatulong rin talaga yung iba-iba yung mga nakasama mo. Iba-iba asawa. Kasama gago. Yung baka yung mga nakakausap niyan ganun sul-sol sa barkada rin kasi pare yung paangasan sa tropahan sa hindi okay lang yung babae ka mga ganun gago hindi okay yan dito hindi naman alam nung misis mo na ganun
Pag may consent, pwede. Pag may tropa ka ba na ng bababae, sinasabihan mo ba? Sinasabi mo kung gagawin yan. Madalas. Talaga? Oo, men. Kasi kakakatropa ko rin yung babae. Oo, kasi pag no? Parang naano ko na, kasama ko, parang alam mo yung kasama ko, parang baka naman, may guilt? Maano ko, parang maging parte ako ng pagiging kupal niya. Tapos wala akong ginawa. O, hindi naman ako 100% na may gagawin. Magpapaalala lang ako, pero wag na siguro, mga ganun lang. Pero ano ka na din nun, tingin ko. Tingin na sa'yo ng babae pag ganun. Accessory ka na din. Paano? Kasi hindi mo ano eh. Kasi kinukonsinti nyo Kinukonsinti, oo. Pero yun kaharap nyo ako, di mo man lang. Hindi ko magets. So baga parang ano na rin ako? Oo, kasi yun nga, kinukonsinti mo, tapos nakakasama mo pa yung babae. Ba't di mo man lang sabihin? Mindset ng babae, ang sinasabi niya. Na kahit anong sabihin mo para sa kanya, sinusulsulan mo. Ba't nyo kasi hindi pinagsasabihan niya? Dapat pinipigilan niya. Pero yung ganyan kasi, pwede mo sabihin yung lalaki, yung tropa mo. Pero hindi mo pipigilan. Pero siya pa rin ang may decision. Hindi naman natin siya 24 hours lagi nakasama. Pero yung nagbabari yun yung sa paano kung kaya mo talaga, pag may pamilya na siya sa iba, di ba? Basta kailangan mo lang mag-provide. Yun lang ba ang trabaho ng lalaki mag-provide niya? Alam mo kung sino yan, si Bugoy na Koy-Koy. Sa kakupal. Mga lalaki niya si Bugoy yan. Yung, alam mo yung, sobrang brusko ng pagkatingin niya sa lalaki. Sobrang angat toxic, na angat. Masculinity. Oo. Ganun yung tingin niya sa mga babae. Kasi tingin niya talaga sa sarili niya, Diyos siya Tingin ko sa mga ganyan, yung mga tingin toxic. Alpha siya Ayun, yung mga alpha, nagpapaka-alpha, yung mga toxic masculinity. Sila yung talagang deep inside, merong insecurity sa Oo. Tingin ko lang Kasi, pag narinig tong podcast ito, may mga magre-react na naman ng mga alpha. Sila talaga yung merong deep inside, merong gustong patunayan. Kasi baka masaya lang talaga mga babae. Hindi ko alam. May thrill lang talaga. No? Sa iba, siguro, kasi may barkada ako na malibog. Oo, talagang hindi siya nakukontento. Ang dami na nakasex, mga ganun. Yan, pare-pareho lang naman po kayo. Malibog siya. Tangina ni... May nagbibilang ng body count. Neil Patrick Sinabi pa nga. Neil Patrick Harris. Totoo yung pangalan niya? Joke lang. Pablip. Joke lang, pablip. Hindi naman niya maririnig to Oo nga, no? Unless i-promote natin yung... Oo nga, kaya gusto ko sana i-share pero no. Sige, biblip ko na lang yung pangalan, share mo na. Hindi, nasabi ko na pakinggan nyo na lang. So, ang dilemma ni Bell ay, ano ba yan? Hindi, nagtanong lang, ba't ganyan mindset ng mga lalaki ngayon? Bakit laging mga lalaki? Sagutin mo nga rap. Kasi pag may isang nanakit sa kanila, i-generalize na nila Pare-pareho kayong mga lalaki. Hindi naman ang kiki mo. Lahat na lang naging shota mo. Ang dali kasi mag-generalize Tapos mayroon pa lalaki, hindi ako katulad ng ibang lalaki. Pare-pareho lang tayo. Sabi nga niya, pare-pareho tayo. Yung merong ganyan ginagamit na trump card yung ganun Hindi ako katulad ng ibang lalaki, ganyan. Babae ka. Tapos pag nakuha na nila, nililigawan nila. Nananapak rin pala. Oo, nanapak din. Tapos pag nabuntis, 2 months na yung anak. Parang pero yan, sasabihin, makipaghiwalay na ba siya sa lalaki? Or yung kaya naman niya. Sa asawa niya? Ang dali kasi sabihin itong mga to Pero paano pag yung lalaki talaga lahat sa bahay, may negosyo siya, yung bubuhay. Kaya mo ba yun? Kaya mo bang maghanap ng trabaho? Tagal mo nang hindi nag-work. Tagal mo nang umaasa sa asawa mo. May mga kailangan mo i-consider yung gano'n, no? Parang mayroong ganyan na, although medyo magkaiba naman. Yung kay Manny Pacquiao tsaka kay Jinky, ganun. Sinabi, may nagsasabi kasi, hindi sa akin galing to Hindi nagsasabi, di ba nagkaroon ng babae si Pacquiao? Sinasabi nila na, kay Jinky, hiwalayin mo na ganyan. Hindi raw mahiwalayin ni Jinky kasi, siya yung bumibili ng niya ng mga bag. Ng Chanel niya na bag. Parang ganun. Although may argument naman na wala pang Manny Pacquiao noon. Mag-asawa na sila. Parang di pa ganun kayaman si Pacquiao. Sisimula pa lang siya sa boxing. May mag-asawa na sila ni Jinky. Ganun. Pero kung wala yung ganung part na anong tawag dito? Yun, provider si Manny, tapos nagkaroon ng babae.
Tapos, anong tingin mong kailangan gawin ng hiwalay na ba niya kahit siya yung nagpa-provide? Pero, tingin ko sa ganyan, kasi nasanay tayo yung babae is nasa bahay lang. Siguro dapat i-cut na yung ganyang Dapat yung babae, parehas kayo na nagtatrabaho, meron din kayo, nagpo-provide kayo sa bawat isa. Kasi kunyari may mangyari nga na ganyan, at least may pansuporta sa sarili mo, sa mga bata. Siguro i-cut na talaga yung mga babae ka lang, sa bahay ka, ganyan. Tignan mo, nagkukupal yung asawa niya na na sinusustentuhan pero mabababae siya, gano'n. Siguro, yung babae sinanay niya, itong letter sender. Pili ka rin. So, anong kailangan gawin niya? Tingin mo? Patulfo mo. Tama. Kung may mayroon siyang income na kasi hindi naman niya nabanggit. Kung may income siya, siguro. Malaking bagay yun. Para sa mental health niya. Kasi sasabihin ng lalaki, babalik ka rin. Bibigyan lang kitang 2 buwan, babalik ka rin. Oo. Ganun yung mga lalaki. Pag nahirapan ka na, pag wala ka ng kinikita, pag inisip mo na palagi kung saan ka kukuha ng pangkain, babalik ka rin. Parang ganun yung ego, no? Oo. Pero sa mga lalaki na ganyan, na babalik ka rin lang, hindi mo ako kaya. Siguro, tigilan nyo na rin yung ganyan. Kasi pag hindi bumalik, kayo rin kawawa. Alam mo, nakakatawa. Pag babalik ka rin, alam ng babae na totoo yung sinasabi ng lalaki, no? Na babalik din siya. Pero kung hindi nga, kawawa rin yung hindi bumalik. Kaya pala nila. May mga ganyan. Yung akala ng lalaki, matitiis siya palagi. Tapos hindi ka binalikan. Tama. Masakit nga yun. So, para kay Belle Marie, ang masasabi ko, hiwalayin mo na. Kung may income ka naman, kung kaya mo supportan sa sarili mo. Kasi, feeling ko kailangan mo pagplanuhan. Kung wala, pero kung wala, siguro tama, kailangan pagplanuhan. Tapos, kung hindi na maayos talaga, please, respect yourself, pare. Hindi, ako ang gagawin ko, ipapa-feel ko dun sa lalaki na okay kayo, na masaya kayo, ganun. Tapos, all the while, nagpaplano ka na ako ng mga next step mo. Ninanakawan mo na siya ng pera, ganun. Ganda mo. Iniipon mo na yung sinasanla mo na yung mga alahas. Pero akala niya masaya kayo. Hindi mo pinaparamdam na nagbubuka na pala sa Pangasinan. Meron ka ng nakapag-advance deposit ka na sa bahay, tapos biglang pagising niya, ay puta, wala na sila. Ayan yung sila pa pero nasa healing process na siya. Nag-heal na siya. Yung pinaka-astig, no? Akala mo okay kayo. Akala mo wala lang yung mga pinagagawa. Hayaan mo lang siya sa mga babae. Sige, okay lang pare. Bawing-bawi no? Tapos pag nakita mo, nabenta na yung sasakyan nyo, ganun. Kasi nag-iipon ka eh. Nung naka 1 million ka, okay na siguro ito, makakapag-umpisa na ako dito. Nabanggit, parang nasa kariton lang daw sila eh. Totoo nga. Benta mo na yung kalakal, pare. Baklasin mo yung handle. Hanggang kanto lang mapupunta na itong benta natin. Sige, mambabae ka na lang. Yun yung astig, no? Akala ng lalaki okay kayo. Tapos nung hindi niya inaasahan na paparating na yung left hook ng babae. Tangina, nabulag siya dun. Na blindsided siya eh. Akala niya, mabait pa rin, gano'n. Pero nagre-ready na. Oo. Yung ganun, yung least expected ng lalaki na aalis ka. Puta, yun ang advice ko sa'yo. Unti-unti yung nakawin yung mga Sa akin, ang pa-transfer kang 5K sa sarili mong account na hindi niya alam. Tangina, yun ang magandang payo pa. Siguro triple yung decision na yun. Triple yung balik na yun para sa babaero. Ano na yun? Tayo na meron ako. Sulit. May kaibigan ako. Sinabi sa kanya, wag mong susubukan, sabi niya dun sa partner niya, wag mong susubukang mambabae kasi oras na malaman ko ng babae ka, puputulin ko yung titi mo. Ganun. Pero legit yung kasi kalmado yung babae. Pero wag mo lang gagalitin. Parang ganun. Kasi yung mukha niya. Tapos, alam mo yung nakakatawa dun. Talagang convince yung kaibigan ko na gagawin yun. Pag oras na magkamali siya. Sadis na pala yung mukha ng babae. Kaya nga wag mo susubukan. Wag mo akong susubukan kasi hindi ko rin alam kung anong kaya kong gawin. Parang ganun. Pag nasaktan ako, syempre pag galit ka, hindi ka na nag-iisip ng tama eh. Lalo pag tahimik na tao, no? Oo, no? Yan, pagpatuloy mo yung titi mo. Pag tulog ka. Ano kayong pakiramdam na patulad dito? Alam mo yung pag-iihi ka, yung sa bumbero.
Nakaupo ka. Bilis ko umihi pero kalat-kalat. Saan yung ulo ko? Saan yung ulo ko? Tsaka ang hirap, parang, tsaka hindi ka na makakapang babae, legit. Makapanlalaki ka na. Alam mo yung napotok na lobo? Ganun yung edits mo nun Na-imagine ko Kaya wag talaga mang babae. Pero maganda nga yun no? Panakot. Panakot. Wag kang matutulog. Wag mong susubukan matulog. Dapat pag natutulog ka, bukas yung isang mata mo. Ganda ng advice ni Rap. Ikaw, anong masasabi mo sa kanya? May naka-advise mo. Ano ba? Kung ihiwalay niya na, tingin ko, para may wag na muna. Tiisin mo lang para para mabaliw ka. Pero tiisin niya na may ginagawa ka. Hindi yung titiisin mo lang dahil wala kang income. Oo, tama. Ayun, dapat tama din yun. Dapat may plano ka rin. Kasi tingin ko yung kapag ganyan na mindset, hindi na mababago yan yung lalaki. Lalo kung matanda na. Ang masakit dyan kapag alam mo masakit dito, naisip ko. Ang daming nakakaranas dito. Nambababae yung asawa tapos pag nagkasakit tsaka babalik. Tsaka kayo babalikan na para mag-alaga. Parang diba? Nakakaawa yung mga ganong yung pamilya. Pero wala siyang magawa kasi asawa niya yun Binanggit ba edad? Wala Wala. Tingin ko yan, may edad yan na may may 40, 50, tapos nangaasar pa rin ng bakla yan. Yung di nila alam na na wala sa Bible yung mga bakla, yung mga ganun. Tapos sinasabi pa rin nilang word na Mongoloid. Yung ganun yung mga nila yung mga old school na tao. Ginagamit ko pa rin yung word na Mongoloid. Talaga? Oo. Hindi ba ikaw yung nagsulat? Hindi naman yun. Tama, may pass ako. Okay. Yes. Ped Center. Sige. Pero hindi naman. Joke lang. Comedy podcast pare. Napaka-seryoso. Pero siya pag na yung Mongoloid kasi, di ba? Naging sarap kasi sabihin ng word na yun Mongoloid. Pag nasa kalsada ka. Kasi alam mo na agad Pag sinabi mo down. Pero pag hindi naman ibig sabihin sinabi natin Mongoloid, di na down natin sila. Hindi nga. Kumbaga siguro parang sinabi natin description lang, ganun. Ibig sabihin ba sinasabi natin na mahina yung mga bakla, meron silang mga hindi kaya? Wala lang, parang gago, parang nagganon ka lang. Para sa akin masyado kasi yung soft yung mga tao ngayon. Yung rin yun sa bakla, hindi mo na magamit yun. Pero alam ko may joke na gano'n si Red. Yung ang dali lang kasi sabihin, parang bakla Parang gano'n. Parang yun yung kinalakihan nating sinasabi. Hindi ko sasabing tama, pero yun lang yung akala natin tama. Diba? Hindi akala, yun lang ginagamit natin na pag lamya, bakla ang puta, gaganon. Ang dali kasi sabihin, tsaka ang dulas sa bibig. Alam mo yun? Parang magigits agad din. Parang yung yung mga word na sarap sabihin kasi madulas sa dila, mga putak di ba? Ang sarap pakinggan pag ganun. Yung bakla ang puta. Baka ka agad. Bakla ang puta. Pero ayun, hindi ko na ginagamit yun Ang sinasabi ko na lang duwag. Yun na lang kapalit ng bakla. Ako siguro yung pagka-tropa kong bakla. Sabi ko, parang bakla. Ginaganon. Tapos ayun, lahat yun is matatrans. Pare, kailangan mo ng context kung gagamitin yung word na yun. Halimbawa, ikaw, kung sa tropa mo lang sinasabi yung parang bakla, ganun. Alam nyo, nagbibiro ka pero pag narinig na ng ibang tao, ba't ganyan, yung ganun, yung walang context. Sa panahon natin kasi lahat yun is masasabi natin na ma-apply din dito sa lalaki sa letter sender natin. Para siyang bakla. Hindi. Para kang Mongoloid. Ganun siya mag-isip, babae. Kasi nga, parang ganun yung kinalakihan niya. Hindi siya aware sa mga mali na ayun yung tama para sa kanya. Tama naman. So, dapat talaga ikat yung mga nakasanayan na noon So, anong huli niyo masasabi niyo para kay Ang paano niya? Ako lang pa pala akong payo. Tingin ko wag na makipaghiwalay. Pero, diyan ka lang kasi, masabi niya, nawawalan na siya ng pagmamahal Parang, sige, maiba na lang. Para sa mga relationship. O sige, magjowa din ako. Pero pamilya tayo. May ganun ba talaga? May ganun, may open relationship. May personal ka na kilalang ganun? Wala, pare. Pero parang sakit na. Parang hindi ko kaya. Pero parang astig na Hindi, pare, alam mo ba? May narinig ko sa mga podcast, yung mga elite, yung mga mayam, sila Brad Pitt, gano'n. May asawa sila, di ba? Pero may kasunduan sila na pwede silang makipag,
sex sa iba. May mga ganong klaseng contract, may mga prenup, may mga ginagawa yan pag iniisip natin na tayo mga middle class na tao, talagang hindi natin maisip na may ganun pala. Pero sa mga elite na tao ngayon, mga mayayaman, yung mga billionaire, gano'n. Pag nagpiprenup sila, kasama yun na ikaw yung on paper, ikaw yung asawa ko, pero pwede pa rin ako makipag relasyon sa iba, ganun. Tapos wala kang magagawa kasi pumirma ka. Kasi pag elite ka nga naman, may mga mabibigay ka, may mapoprovide ka na hindi kaya ibigay ng ibang tao. Halimbawa yung riches, yung wealth, ganun. Kaya mo ipikit yung mata mo sa ginagawa ng asawa mo. Pero kung katulad, kasi hindi natin alam yung background niya, malay mo, mapera pala. Ganun. So, kung yung mga ganyan, kung kaya mong ipikit, yun. Pero kung gagawin mo yun, gagawin ko rin. Pero, alam mo yun, may may double standards din tayo. Na pag yung babae gumawa, parang ang baba ng tingin natin sa babae. Na pag siya yung nanlalaki, ganun. Parang, pokpok ang puta. Gumaganon. Pero pag lalaki, Lodi yan. Diba? Romanticize ko na idol. Si idol, ganun pa. Ang backlash lang nung kapag pinabayaan mo na mambabae yung asawa mo tapos uuwi pa rin sa'yo. Sa mga anak mo eh. Oo. Ultimately sila yung apektado eh. Kasi hindi nila maunabaan bakit ito ba yung tama? Ito ba yung norm? Ito okay lang ba talaga yung mga ganito? No? Or unless may utak na yung mga anak mo. Kasi may kilala akong ganyan. Parang umuwi pa rin magkasama pa rin sa bahay silang pamilya pero hindi na nagpapansinan yung nanay at tatay. Yung mga anak naman graduate na, so naiintindihan na nila. So imbes na maghiwalay, parang at least okay pa rin roommates na lang. Ganun. Hindi naman na siguro issue kung parang maiintindihan, depende siguro sa edad ng mga anak mo. Pero yung yung sa kasal, parang napaka-unrealistic din na sasabihin mo mamahalin mo isang tao sa habang buhay, ganun. Kasi hindi tao tayo eh. Alam mo yun, hindi mo maipapangako talagang mamahalin mo isang tao. No? Don't get me wrong, may mga tao na nagagawa nila. Pero napaka-unrealistic forever. As in forever, pare. Isa lang mamahalin mo. Hindi ka titingin sa iba. Hindi ka sisilip. Ganun. Kaya, feeling ko dapat may divorce din. Kasi, alam mo yun, paano pag stuck ka na sa relationship mo. Kailangan mo, halimbawa yung ganyan, nang bababae lang yung lalaki, pinapasama lang palagi yung loob mo. Kailangan mo rin itama yung mali eh. Kung walang divorce, paano may tatama yan? Tama. Pero, kung may divorce kasi, huwag ka na magpakasal. Yun nga eh. Diba? Kasi wala pang Facebook dati. Ba't sila may gumagawa ng mga gano'n na ayaw sa divorce, mga matatanda na naka-freestyle yung buhay. Yung tayo na malapit na yung sinasabing generation. Malapit na sila lahat mamatay. Mapapalitan na ng mga millennial next generation ng mag-aangat sa Pilipinas. Pero hindi mo rin masabi eh. Kasi hindi talaga nauubusan ng pagkakagalitan yung mga tao eh. Alam mo, may kung sakali mawala man yung mga ganyang mga stereotype, gano'n, may papalit eh. Pero tingin ko, ang pinaka naiisip ko para umunlad tayo, siguro sa Pilipinas, gumawa tayo isang malaking bulldozer. Tapos yung kakayurin lahat ng Pilipino. Lahat talaga, ulitan talaga. Reset natin. Factory reset. Bulldozer. Bahala na kung sino mamatay, pati yung mga bahay nyo. Kasi isipin mo to, pare yung iskinita pa lang na ganito kaliit. Daanan yun ng sasakyan. 3 pamilya na. Tapos may mga vendor na hindi naman sila pwedeng magtinda doon. Tapos pag hinuli, bakit kami hinuhuli? Bakit hindi yung mga malalaking tindahan? Hindi kayo pwede dyan. Maaawa naman. Di okay lang kayo dyan. Di sisikip. Traffic. Punyeta, yun sa nasa kalsada na kayo. Tapos magbubuntisan kayo dyan. Population. Ang bilis. That escalated quickly. Pero kung may malaki tayong bulldozer at inararo lahat ng mga tao, bahala na kung sinong mabuhay. Kayo maging construction worker ngayon. Tapos gagandahan natin yung kalsada natin. Tapos maayos na mga sasakyan na grabe na yung pag-iisip ko. Para magiging apocalypse na tapos tutulungan na lang kung sinong para magta-thrive ulit ang human race. Ganun. Maglabas sila ng virus na mas malakas sa COVID. Alam mo yun, yung palakasan talaga. Yung survival of the fittest na Kasi namatay lang nung matatanda eh.
Dapat yung apektado pati bata. Para Kasi unang mamatay yung mga kupal eh. Sana maka-invento ng virus na para lang sa mga kupal. Pag hindi ka na-apektuhan, okay ka. Hindi ako kupal. Nakita ko yung kapitbahay ko kupal. Namatay. Lumabas yung virus. Kupal 19. Gusto niyo ba yun? Na Purge? Hindi eh. Astig na yung Purge, no? Oh. Purge, mag-ano. Hindi yung parang Death Note. Kung napanood niyo yung anime na yun. Pinapatay niya yung mga kriminal. Na gusto niya ng ideal na mundo na puro mababait lang ang nasa na nabubuhay. Gusto niyo ba yung ganun? Kaya tulad ng iniisip ko kanina kung paano ko solusyonan. Gusto niya yung idea Baka gusto ko nga. Hindi, paano kung di ba binuldozer tas may natira mga kupal din? O maglulot lang sila sa mga iba. Dapat meron kang machine gun na para hindi na sila makakawala talaga. Hindi, pare, ang feeling ko, ang maganda dyan, halimbawa, yung parusa sa'yo, base sa kasalanan mo. Halimbawa, nang nagnakaw ka, puputulin yung kamay mo. Ganun. Nang rape ka, puputulin yung edits mo. Parang brutal naman. Di pag nagnakaw ka, dapat nanakawan ka din. Hindi, tama yun. Ganun sa Saudi, di ba? Ang pagkakalam ko rin. Pero yun yung may sense para may reminder, ay, hindi na magnanakaw. Ay, so ako gusto ko yung ideal na mundo na ganun. Although, perfect world yun. Perfect yun. Hindi ka ng perfect world. Gusto ko may gulo. Kasi hindi mo rin ma-distinguish. Rock and roll kasi pag magulo yun. Daming kwento. Kaya nainis ako kay Vico Soto eh. Kasi masyado siyang malinis eh. Ang gusto ko sa politiko, yung corrupt pare. Kaya ko yung nayayakapin mo yung mga bata na andudungi. Pasok mo sa sakyan nag-alcohol sa sanitizer. May isipon na naiwan dito. Hirap magpanggap eh, no? So ayun, tanggapin na lang din talaga natin na wala na talaga ito yung mundo na ito. Mamatay na tayo yung visit sa traffic. Feeling ko dapat may may kometa na babagsak. As magre-reset na naman. As magkakaroon ng panibagong evolution. Tapos babalik na after million years ganito ulit. Kasi alam niyo ba pare na hindi tayo yung first na nabuhay. Patay na sa alien na tayo. Hindi to alien pare. Sabi nga 'di ba, palayo na ng palayo yung dati parang 1 billion years old lang yung yung Earth. Tapos malalaman mo na 3 beses na pala nagka-Ice Age. Ibig sabihin nun, 3 beses nang may nabuhay. Tapos namatay nung Ice Age. Nabuhay. Tapos namatay nung Ice Age. 3 beses. Kasi yun lang alam natin, isang Ice Age lang. Yung namatay yung dinosaur kasi. 3 na? 3 daw. 3 beses na nag-reset. Ngayon, ang mangyayari, eventually magre-reset na naman tong mundo. Tapos yung may iwan. Sinasabi kong bulldozer talaga. Yun nga. Ito yung nature's bulldozer pare. Na pag magre-reset na naman, wala talagang concept ng end of the world. Meron lang concept ng end of humanity. Ngayon, pag nagkaroon ng reset pare, ang mangyayari, may kita nila yung relics natin. Halimbawa, pag nag-reset na naman, yung next na mga tao, tignan mo to, may Eiffel Tower. Ano kaya, para saan kaya tong Eiffel Tower? Hindi nila lang, pang tourism lang. Magpapa-level ka ulit to, level 1 tayo. Parang uulit na. Parang astig yun eh, pero parang eventuality na lang mangyayari. Kasi kung nangyari na ilang beses, what makes us think na hindi na mangyayari ulit yan? Kaya parang bulldozer pare. Ice Age. Parang ang hirap isipin na para saan to lahat, no? Walang Kaya nga, mag-end din tayo. Astig din yung yung mga religious na tao. Doon ako naiinggit na may something bigger than themselves. Kasi pag halimbawa atheist, parang walang purpose. Minsan walang purpose. Parang alam mo lang mabubuhay ka tapos mamamatay ka. Kaya enjoy mo na pare. Or wag mo nang enjoyin kasi doon din naman pupunta lahat. Double edge no? Pero ano masasabi na kay Bel? Andiyan ka pa pala, Bel. Okay na kami dito. Nakawan mo nga. Unti-untiin mo. Benta mo alahas, benta mo sapatos, yung hindi niya napapansin. Ayun. Pag may pera siya, yung pa 5,000 kinsenas katapusan, hanggang makabuo ka na 1 million. Tapos pag ready ka na pare, umalis ka na, mag-alsa baluta ka na. Yung akala niya okay kayo. Yung bago siya matulog, I love you, ikaw lang mahal ko, forever tayo, tapos biglang nawala yung kinabukasan. Sarap na revenge yan. Nice. Sa baero kaya. Wala kang pwedeng sabihin sa sarili mo na drop. Wala kang pwedeng igante na, ay, oo nga pala kasi kupal ako. Iparamdam mo na mahal mo siya. No?
Tapos biglang mawala ka. Tapos kahit ikaw di mo alam. Deads. Huwag na naman babae siguro. Para maging mature tayo pag pumasok sa relasyon. Kahit na lolo na tayo. Tama yun. Inisip ko, kung mambababae ka, dapat yung may bayag ka pa rin mo. Makipaghiwalay ka na maayos. Siguro. Kahit yun hindi alam eh. Hindi, sige, parang yung sinasabi ng iba na sukatan din ng pagkalalaki. Siguro dahil nga din sa sinasabi na ganyan yung generation nila eh. Naging sukatan na ng pagiging lalaki yung sa dami ng babae. So, wag ganun. Yeah, okay na ako. Paano mag-isip? Ako din. Tayo na. Anong yung sasabihin ko? Ayun, pare. Marvin, ito salamat. Ito nga palang Podcast. Kung saan, hindi naman kami madamot sa mga walang kwentang payo. Yeah. Mission failed tayo, no? Mission failed. Kaya, kung alos kayo, Norem kami.